Hello everyone! So, ang kwento na to ngayon ay pag-usapan natin kung paano nakahanap ng AFAM yung pamangkin ko na si Jinilyn. Diba? Kasi maraming nagtatanong kung saan daw siya nakahanap at paano daw, ganon. So, kwento-kwento muna tayo guys. So, itong kwento na to ay base ito sa sinabi niya sa akin nung nagkausap kami, nung doon kami sa hotel bago siya makaalis papuntang Belgium. Okay. So, nung una guys, wala naman talaga siyang intention na maghahanap ng AFAM kasi bata pa siya nung time na yun eh. So, nagkaroon siya ng boyfriend na Pilipino, siguro mga 2 beses. Yun nga lang, hindi sila talaga nagkakaintindihan katagalan. Pero mabuti naman sila ng mga taon. Nga lang, talagang gano'n ang buhay na minsan hindi kayo magkakasundo, hindi kayo magkakaintindihan. So, wala na. Nung nagkahiwalay sila, nag-apply siya ng trabaho habang nag-aaral. So, pumasok siya ng bilang isang tindera sa palengke sa Palumpon, Leyte. Yung tindira ng mga gulay. Yung tindahan ng mga gulay doon, guys. Yan. Tapos, habang nag-aaral sila magkakapatid, 3 kasi sila magkakapatid. Tapos, habang sila nagtatrabaho, yung mama din nila, yung ate ko, nagtatrabaho din bilang maglalabada, magmamassage minsan, ganon. Kung ano-ano mga racket na pinasok ng ate ko, mama nila. Tapos, nung time na din yun na yung papa nila nagluko. So, nagkahiwalay sila nung kanyang mga magulang. So, yung tatay nila pinili na sumama dun sa babae, dun sa kabit niya. Nung katagalan, habang nag-aaral sila at nagtatrabaho si Jen, yung ate ko, may nararamdaman na ring sakit pala na tinatago niya lang. Kumbaga parang kinakaya-kaya niya lang, di niya sinasabi na mayroon siyang mga nararamdaman sa katawan niya. Sabi lang, ilamig, ganun. Nahiyaan lang din namin nun. So, para makatulong din sila, dahil nga minsan talagang wala silang pagkain, hirap sila sa pagkain, dahil yung pangkabuhayan ng mga magulang nila ay kinuha din nung tatay nila, nung sumama dun sa babae. Kaya naghirap talaga sila. Minsan, lagi ng ulam nila, tuyo, bagoong, ganun. Kaya hirap talaga. So, binabaliwala lang din yung ate ko, yung nararamdaman niya na sakit sa katawan niya. Para makatulong sila, kaya yung panganay at si Jen ay nag-working student. Tapos, hanggang lumipat siya dun sa tindahan ng mga gulay. Nung nandun na sa tindahan ng mga gulay, sinabihan siya nung amo niya na bakit di mo subukan na mag-chat ng AFAM. Tapos, sabi niya parang wala siyang interest nun, pero talagang pinagsabihan siya na baka malay mo, pagpalain ka dun sa pag-chat ng AFAM, paghanap ng AFAM. So, ang ginawa nung amo niya, yun yung gumawa ng account dun sa dating na yon. Yung dating na yun guys, yun yung F-dating. So, gumawa yung amo niya ng account ni Jen. Tapos, nag-chat-chat sila. Tapos, sabi daw ng amo niya, ito mukhang okay to. Ganun kasi mukhang mabait daw. Ayun, sinachat-chat nila hanggang sa nagkaka-chat na sila si Jen, si Jinjen, dun sa AFAM na yon. Tapos, nung una, tinanong siya ng AFAM kung gusto ba niya, kung willing ba siya na tumira sa Belgium, kasi taga Belgium yung AFAM na yun guys. Tapos sabi ni Jinjin na gusto naman niya, kaso lang wala siyang passport. So sabi nung AFAM na tutulungan niya at padalhan siya ng paasikaso sa passport. So, pinadalhan siya, unang-unang pinadala ay 3,000 para dun sa passport. Tapos yun, kumuha kaagad ng passport si Jinjen. Pinakita niya na talagang siya ay
interesado. So, nung nakita ng AFAM na nag-asikaso siya ng passport, so, ayun na, nakita niya na interesado talaga sa kanya. Hanggang sa nagkakasakit na talaga yung ate ko, yung mama nila. Tapos, pero nakakausap pa yun nung AFAM yung ate ko, yung mama nila, bago yun na punta sa ospital. Hanggang sa labas-pasok na siya sa ospital dahil yung mama nila ay na-diagnose ng cancer or cervical cancer. So, nung na-diagnose siya ng cervical cancer, labas-pasok sa ospital, sobrang naghihirap talaga kami noon. So, kami dito sa Maynila, naghahanap kami ng paraan na makakatulong. So, dumating pa kami sa punto na pinupost namin sa Facebook para makahanap ng mga tutulong, mga donations, ganon. Pero, hindi pa rin sapat. Kasi, malaki yung mga binabayaran sa ospital at yung gamot na kailangan ng ate namin, yung mama nila. Mayroong mga i-inject na mahal, tapos mga bayarin. Buti na lang, nag-offer yung AFAM niya na tutulong. So, tumulong siya, pero hindi talaga as in sobrang malaki. Kumbaga, tama lang. So, nagtutulungan na lang kami. Hanggang sa, to make the story short, no, lumala yung sakit ng ate ko hanggang sa nawala yung ate ko, yung mama nila. So, namatay yung ate ko last 2021. Nagkakilala sila nung AFAM ay 2020, yung during pandemic. Tapos, namatay yung ate ko noong 2021. So, nung namatay yung ate ko, nakita ng AFAM na wala na talagang nagsusuporta sa kanilang magkakapatid. Kasi nung time na yon ay kakagraduate lang nung panganay nila at nakakapag-asawa na rin at buntis pa. So, ngayon, yung bunso ay wala pa din trabaho. So, sabi ng AFAM na I take the responsibility daw. So, inako niya yung responsibilidad as father nila. So, yun yung nagsusuporta sa kanila sa pagkain, sa mga papel, sa mga documents para makaalis yung pamangkin ko para sa kanila. Tapos, hanggang sa gustong-gusto na sanang pumunta dito yung AFAM nung time na yon, kaso lang dahil pandemic, maraming mga papel, tapos may mga quarantine, mayroong mga proseso. Pero katagalan, after almost 2 years yata yun, saka pa nakapunta dito yung AFAM niya. Tapos, pabalik-balik na siya ng papunta dito. Tapos, habang nagpa-process din si Jen. Tapos, may nagtatanong, bakit ang tagal-tagal? Kasi po, nung una niyang proseso ng kanyang documents, ay na-decline siya sa embassy kasi nagkakaroon siya ng problema sa health. So, may nakita lang na sobrang kunti lang na spotting sa kanyang baga. Tapos sabi, kailangan gamutin kasi stricto ang Europe. Hindi ka basta-basta makakapasok kapag mayroon kang mga medical conditions. So, hinintay mo na. Ginamot mo na ng 6 months. After ng 6 months na yon, proseso na naman ulit, pag-a-apply na naman ulit. Diba? So, pero pabalik-balik na dito yung AFAM niya. Tapos, nung pag-submit na nila, ang sabi nung nitong nasabi ay hintayin na lang yung approval kasi sa visa na lang naman. Doon sila nagplano na mag-anak na kasi 25 na rin, 25, 24 ganun. Habang bata pa daw yung pamangkin ko, si Jinjin, kailangan mag-anak na siya, sabi ng kanyang asawang AFAM. Kasi gusto na rin nila magkaanak. So, nabuntis siya. Hanggang sa ang sabi nila na sana darating yung visa niya na hindi pa siya manganganak. Kasi kailangan makakaalis siya na bago mag 9 months yung kanyang tiyan. So, ito na, nung mga nakaraan, di ba din nandun kami, nagpunta kami sa hotel. Doon, kasi, nung last na punta dito ng AFAM niya, susunduin na sana siya noon
para sabay na silang pumunta ng Belgium. Ang problema kasi, ang tagal ng approval, ang tagal ng visa. Nag-expired na yung tourist visa ng AFAM niya dito. So, umalis yung AFAM niya ng June 18. June 18 umalis ng umaga. Tapos, dumating naman yung approval ng visa ng pamangkin ko ng June ng hapon. So, hindi na talaga naabot. Diba? So, nauna na yung AFAM niya sa Belgium. Ngayon, dahil buntis siya, 7 months na yung tiyan niya, 8 months, 8 months na, kailangan mayroon siyang kasama sa hotel habang nagpa-process ng papel. So, pinasama ako doon, pati yung anak ko, para may kasama yung pamangkin ko. So, nagstay kami sa hotel ng mahigit 2 weeks habang nagpo-proseso ng kanilang papel. So, ayun, nung naging okay na-process na namin lahat, nawala pa nga yung cellphone niya, naiwan sa taxi. Tapos, at one day before, nawala yung cellphone niya. So, tapos kailangan pa daw na mag-seminar siya. So, pumunta pa kami ng CFO. Kailangan mag-seminar muna bago makalabas. So, nag-seminar siya. Tapos, kinabukasan, yun na yung flight niya. Pagdating namin doon sa airport, pagdating namin doon sa airport, guys, pagpunta niya doon sa ticket area, hinahanap yung kanyang medical certificate. Kasi nga, baka daw ay hindi na siya pwedeng mag-travel. So, pagdating doon, ang sabi, nung pinakita yung medical certificate niya, hindi in-approve kasi wala daw EDD, yung exactly due date ng kanyang kapanganakan. So, nangyari, dahil nga nawala yung cellphone niya, yung cellphone ko ang ginamit namin, tinawagan namin yung doktor. Ang tagal pa sumagot ng secretary kasi syempre iba na yung number. Tapos sinachat niya. Ang flight niya noon, guys, ay alas 7. Tapos nung time na nagkaroon ng diferensya ay 4, quarter to 5 na. So, sabi niya, akala niya hindi na siya makakalis. So, nangiyak-ngiyak na siya. So, kung hindi siya makakalis, wala na siyang time na makakaalis kasi nga, manganganak na siya after 2 weeks or 3 weeks. Hindi na siya pwedeng palalabasin. So, kinulit namin ng kinulit yung doktor. Tawag kami ng tawag, text kami ng text, na makaawa kami na sana ay bibigyan siya ng bagong certificate through online para mahabol pa. Buti na lang ay sumagot din yung doktor at binigyan siya ng panibagong medical certificate. Doon na lang pinapakita sa cellphone para makakuha siya ng ticket. Actually, may ticket na siya, guys. Yung sa airport na lang, papunta immigration ba. So, ngayon, dahil sa pag ganun-ganun siya sa labas, dahil hindi kami makakapasok sa airport, pinadala ko muna sa kanya yung cellphone. Sabi ko, dalhin mo na lang muna yan. Baka mayroon pang mga itatanong sa immigration at hindi niya masasagot. So, dun yung contact ng asawa niya. Yung AFAM niya. Kasi nawala nga yung cellphone niya, diba? Hanggang anong oras na, mag-quarter to 7 na, or, mag 10 minutes to 7 na, hindi na siya lumabas. Sabi ko, siguro, na yun, magpa-flight, alis na yung eroplano. Chinat ko na lang siya sa tablet ng anak ko. Sabi ko, dalhin mo na lang yung cellphone ko. Kahit nandun yung mga contacts ko, andun yung YouTube ko, yung Facebook ko, ang importante lang ay makakaalis siya. Hinayaan ko na, sabi ko, paglampas ng 7:20 o 7:30, kung wala pa rin, big sabihin, nakaalis na yung aeroplano na sinakyan niya at dala na yung cellphone ko. So, naghintay na lang ako ng mga past 7:30. So, bago mag 7:30, lumabas yung assistant or staff ng airlines sa airport at hinahanap ako. Dala yung cellphone ko. Sabi, pinapahatid po ni Miss Jen. Sila ay nakaalis na. Dahil hindi na siya pwedeng bumalik, hindi siya pwedeng lumabas. So, pinasuyo niya sa akin. So, akala ko talaga kasi dadala niya yung cellphone ko. Pero okay lang naman. Importante makakaalis siya. So, yun yung story ng
pamangkin ko si Jenjen na sa paghahanap niya ng AFAM. So ngayon guys ay nandun na siya sa Belgium, nakarating na sila kahapon. Nakarating siya kahapon, sundo siya ng asawa niya. Nag-video sila at pinisend sa akin na nandun na, okay na, nandun na sila sa bahay. O diba? So, doon sa mga guys, sa mga gustong makahanap ng AFAM, so ilagay ko yung link dyan sa comment section para makakahanap din kayo doon sa FDT. Malay natin, di ba, kung hindi talaga tayo sa Pilipino, doon sa AFAM yung forever natin. So, ayan lang guys. Sana may natutunan kayo sa story na to. Thank you sa suporta and thank you for watching.